Nagulantang ang lahat sa biglang pagpanaw nitong si Meredith. Maging itong si Lilith at itong si Era. Kung saan galit na galit itong si Era, sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat. Matuklasan lamang kung sino nga ba ang pupantay sa kanilang ina. At yun ay lilitaw. Gagawa siya ng paraan. Gagamitin niya ang lahat na iyong kakayahan para lamang lumabas ang katotohanan. Dito nga ay tinanggihan ang simpatya nga nitong si Lorena at si Attorney Constantino, maging itong si Trixie, dahil alam niya sa kanyang sarili na sila ang mga positibo na may motibo sa kanyang ina dahil nga sa galit na kanilang nararamdaman. Itong si Patricia dahil selos na selos ito kay Meredith. Inaakasahan kasi ni Patricia na ang kanyang inang si Meredith ay isang homewrecker. Kaya naman, real talk na sinabi nga nito ang si Era na hindi niya kailangan ng mga simpatya sa mga taong yon dahil isa sa kanila ang killer. Samantalang itong si Lilith, sinabihan niya itong si Era na kumalma. Hindi sa ganoong paraan makukuha nila ang justice, kung kaya't dapat ay kumalma lamang siya. Ngunit si Era hindi kakalma. Sinabi ni Era kay Lilith na kung gusto niya makuha ang justice dahil nga sa kritikal ang naging issue, ay dapat huwag siyang magipagkaibigan sa mga malalapit sa kanya dahil hindi niya alam na iisa sa mga malalapit sa kanya ang killer ng mismong ina niya. Umaasa si Era na maging kakampi niya itong si Lilith, lalong-lalo na, at yun ang gusto ng kanyang inang si Meredith, ang mag-ayos sila. Ngayong patay na ito ay dalawa silang magtutulungan upang sa ganun may resolba ang naturang kaso. Dito nga ay minabuti ng Major na kakausapin na ang lahat ng mga nakasama ni Attorney Mer at ang mga nakapansin sa kanya bago mangyari ang naturang murder case. Lahat sila ay nagsalita. Si Era, sinabi niya mga nangyari ng gabi ng party. Masaya umano ang lahat. Bigla na lamang itong sinira nitong si Patricia kung saan kinuha ang atensyon at nag-iskandalo sa naturang party dahil inaakasan nga niya na si Meredith ay isang homewrecker. Ngunit sa gabing yun ay masaya lamang at ang gusto lamang ni Meredith ay magkaroon nga ng kaayusan ng kanyang pamilya, kung kaya't naiisip niya na ang kanyang desisyon na magpahinga na muna pansamantala upang ayusin at buuin ang kanyang pamilya dahil yun ang mas mahalaga para sa kanya. Ngunit pinahiya siya nitong si Patricia. Sinabi nito na gusto lamang niyang umalis dahil gusto niyang mag-focus sa pagiging homewrecker niya. Napahiya itong si Attorney Mer, ngunit hindi niya pinatulan itong si Patricia dahil alam niya na selos lamang ang dahilan kung bakit niya ito nagagawa. Tala, itong si Lilith ay nagsalita din. Ganun din ang kanyang salaysay. Naikwento niya mula pa nung una na nagkita si Attorney Mer at ang kanyang ama. Siya rin ang naging bunga kung saan nabuo siya ng one night stand. Ngunit naiwan nga siya sa kanyang kaibigan at mula noon hindi na sila nagkita. Bunga kaala ni Attorney Mer ay patay na ang kanyang anak na si Lily. Ngayon lamang nito natuklasan. Ngunit gaya ng ginawa ni Patricia ay galit na galit siya at inaakusahan matapos malantad ang katotohanan. Inaakusahan niya na si Attorney Mer at si Ramir ay may relasyon, subalit ang totoo ay wala. Ang nangyari sa kanila ay one night stand, hanggang doon lamang. Sumunod namang nagsalita itong si Ramir. Siya pala ang huling nakasama bago kasi niya ito ihatid sa bahay. Nakita niya itong si Attorney Mer na tela nahihilo na nga at iba ang kanyang kilos ng mga time na siyang nakainom na lasing. Halos hindi na siya makatayo ng diretso. Muntikan na nga siyang matumba. Nakasandal na siya sa sasakyan at humihiling ito ng tulong na ihatid nga siya sa kanyang bahay dahil hindi na nga niya kaya. Na-cancel nga ang booking niya ng sasakyan. Nagulat itong si Lilith dahil ang kanyang ama palang si Ramir ay huling nakasama ng kanyang ina. Hindi lang pala ito basta tumawag. Buong akala kasi nito ay tumawag lang ito kay Attorney Mer. Samantala, nagsalita din itong si Court kung ano ang nakita niya kay Attorney Mer bago ito umalis. Kung saan kakaiba na nga ang kanyang mood at ang kanyang mga kilos ay iba na nga. Nahihilo siya. Nagmamadaling umalis.
Napansin niya na kakaiba ang galaw nga nitong si Attorney Mayor. Sinabi naman ni Era na imposibleng malasing ang kanyang ina dahil umiinom siya ng antidepressant para sa kanyang sakit na anxiety. At pagdating doon ay responsible ang kanyang mati. Alam niyang hindi siya gagawa kung saan ikakapahamak nito kaya ito imposible. Nagduda naman itong si Lalat na baka nga nagkamali ito ng inom na instead of cocktail ang inumin niya ay wine ang nadampot niya kung kaya't siya ay nalasing. Dito naman ay nagsalita itong si Bonnie na hindi ganon. Maaaring ang nainom na ay hindi wine kundi isang droga kung saan ginawa at sinadya talaga para maibang pakiramdam nitong si Attorney na siyang naging dahilan kung bakit naging tela parang lango-lango siya sa ala kahit hindi naman. Talagang sinadya at pinagplanuhan sa parte pa lang. Kaya na ang gumawa noon ay itong si Serin. Posible din na binlockmail siya nitong si Ino para gawin ang mga bagay na iyon para tuluyang manahimik itong si Attorney Mayor at hindi na nga ungkatin ang issue niya tungkol kay Serin dahil nangako nga siya sa kanyang sarili na tutulungan ng dalagita dahil alam niya na inabuso siya ni Ino. At alam niya na siya lamang ang makakatulong dito. Dahil nga malupit itong si Ino at gusto niya manatiling lihim ang lahat. Lalong-lalo na't nagbabadya na muling maungkat ang kaso nga tungkol kay Trixie at tungkol sa kanya. Hindi na dapat malaman ng lahat na talagang ginawa niya ang hindi dapat gawin kay Trixie. Kung kaya't minabuti niya na matahimik na lamang itong si Meredith nang hindi na maungkat ang kanyang nakaraan at ang tungkol kay Serin. Abangan! Thank you for watching. Please subscribe.